Magandang umaga po. Today is Mission Sunday. Kaya nakikita nyo yung mukha ko, hindi yung mukha ni Pastor Josh. At sa totoo lang, namimiss ko yung mga mukha nyo. Yung mga magaganda at pogi yung mukha. Namimiss ko talaga kayo. The theme of this month is stewardship. And alam natin we must be good stewards of the things God has given to us, the things He's entrusted us with. Kasama din doon yung ating mga emotions at mga puso. Yes, we must be good stewards of our hearts and our emotions. For this affects all of our actions. Mga kapatid, meron po akong libro. Tara, Enemies of the Heart by Andy Stanley. I was given this book at a leadership conference. Kung narinig nyo yung Leader Mundial sa US, nakasama din sila Pastor Josh, Pastor Juni, Pastor Maki, Pastor Ariel, Pastor John Basiwa sa conference na to. Marami po kaming natutunan, kaming mga leaders. And sobrang helpful itong libro na to, Enemies of the Heart. Kaya most of my preaching today is from this resource. Magandang resource po to. At ayon sa librong Enemies of the Heart by Andy Stanley, ang puso ay may apat na kaaway. Ang puso ang iyong pangunahing pagkakakilanlan. Pinamumunuan nito ang iyong pag-uugali, ang iyong mga iniisip, ang iyong damdamin, at iyong kalooban. Ang ating puso ay may katangian na gumabay sa iyo upang gumawa ng masama o gumawa ng mabuti. Ang problema sa relasyon, problema sa pera at problema sa kalusugan ay pwedeng nagmula lahat sa iyong puso. Kung ang iyong puso ay hindi healthy, nagbabanta ito sa lahat ng bagay. Ang iyong pamilya, mga kaibigan, pera, karera, lahat. Kaya, paano mo ba inaalagaan ang iyong puso? Bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Lord. Even though we can't get together in one place, Lord, salamat po sa technology that allows us to be in your presence, Lord, to join together, Lord, with one mind, one heart, Lord, to study your word, Lord, to seek your face, Lord. Lord, buksan niyo yung aming mga puso ngayon, Lord. We want to have clean hearts, good hearts that serve you, that love you, and love others, Lord. Lord, open our minds and our ears and our eyes, Lord, to what you have to share, Lord. May this message not be mine or from my wisdom, but from your wisdom, Lord. Lord, thank you, Lord, sa mga lessons that we can learn from your word, God. And may we apply them sa mga buhay namin, Lord. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, let's start sa Proverbs chapter 4 verse 23. The wisest man in all of history, si King Solomon, said, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Sa English, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Alam niyo po ba yung kwento ni King Solomon? He had a dream. Sa panaginip niya, God came to him and asked King Solomon, anong gusto mo? Anything in the world. Dahil you're such a devout follower of mine, I will give you this thing that you want. Ano yung pinakagusto mo sa buong mundo, ibibigay ko sa iyo. Imagine mo yan. God saying to you, what do you want? I will give it. Siguro karamihan sa atin, maybe we will say, kayamanan, sobrang maraming pera, para kahit anong kailangan natin or gusto natin. We can get that, mapilhin. Pero, alam niyo yung sinabi ni King Solomon, hindi pera. He chose wisdom and knowledge. Kahit anong gusto niya, yun yung pinili niya. Wisdom and knowledge. And so, all the wisdom and knowledge in the world, ipinigay ng Diyos sa Kanya. Which is maganda kasi kung sobrang matalino ka, marami kang magawa.
and you will also be a good person. Sigurado yan. So, sabi ni King Solomon, the wisest person in history, the person that God gave all the wisdom and knowledge. So, dapat makinig tayo sa kanya. Sabi niya, above all else, guard your heart. Ingatan mo yung puso mo. Above all else. Anong ibig sabihin yan? It means it's more important than anything else. Than pera, than your home, everything. You need to protect muna yung puso mo. Kasi that affects everything sa buhay mo. Sumang-ayon din po si Jesus kay King Solomon. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 15 verse 18, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso. Si Lucas ay isang doktor at sinabi niya sa Luke chapter 6 verse 45, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbabunga ng kabutihan, at ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbabunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kagasanaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So mga kapatid, tulad ng pag-aalaga natin sa ating pisikal na kalusugan sa puso at pagbabago ng mga nakakasanayan para sa ating kalusugan, kailangan nating baguhin ang mga nakasanayan ng ating espiritual na puso sa pagharap sa iba at sa mga hamon ng buhay. Sinabi po ni Andy Stanley sa libro niya, may 4 na damdamin ang nagiging dahilan kung nakakagawa man tayo ng hindi kanais-nais na mga paraan. Minsan, kahit labag sa iyong kalooban. Ang 4 na ito ay pagkakasala, galit, kasakiman, at inggit. Nagugulat ka ba sa iyong sariling emotional na reaction sa isang bagay? Halimbawa, may nangyari at nagalit ka o nainggit ka at nagulat ka sa naging reaction mo? Aminin ko, nangyayari yan sa akin minsan. Di ko alam kung naranasan mo na biglang nag-react ka, na yung emotion mo, hindi mo inasahan. Biglang nagalit ka, biglang nainggit ka. Saan galing yan? Na kahit sarili mo, sa sarili mo, nagulat ka. Medyo OA yung reaction mo, hindi mo inasahan. Ibig sabihin, pag ganyan, may problema, may issue sa puso ko na kailangan kong i-address. Mamaya po, ipapaliwanag ko kung ano ang dapat nating gawin upang maayos ang ating puso mula sa pagkakasala, galit, kasakiman, at inggit. Tingnan muna natin ang 4 na emotion na nagbabanta sa iyong puso. Unang-una, pagkakasala o guilt. Ano yung ibig sabihin ng pagkakasala? Kay Andy Stanley, ibig sabihin may utang na loob ako sa iyo. Ibig sabihin, I owe you. May ginawa ako sa iyo, and baka apology. I owe you an apology. Baka yung utang is apology, o baka may kinuha ako sa iyo, kailangan kong ibalik, kaya guilty ako. So, pag guilty, pagkakasala, may utang na loob ako sa iyo. At tandaan mo, yung mga utang na to na sinasabi ni Andy Stanley, hindi laging pera ha. Baka apology, baka emotion, yung utang. So, yun yung pagkakasala. Pangalawa, galit o anger. Anong ibig sabihin yan? You owe me. Ibig sabihin, may ginawa ka sa akin. May utang na loob ka sa akin. It's either apology or may kinuha ka sa akin, kailangan mong ibalik. Basta, may ginawa ka at nagalit ako sa ginawa mo. Kaya may utang na loob ka na sa akin. Yun yung definition ng galit. Kailangan mag-apologize ka or ibalik yung kinuha. Pangatlo, kasakiman or greed. Ano yung ibig sabihin ng kasakiman? Ibig sabihin, may utang na loob ako sa akin. May utang na loob ako sa sarili. So try and understand this one. Pag kasakiman, I'm saying, I owe me. I deserve something na, di ba pag greedy tayo, pag may kasakiman,
I want that, I want that, I want it all. I deserve it. I owe it to myself. I owe it to myself to have all of those things. Dapat sa akin yung mga yan. Parang feeling ko, I should get that. May utang na loob ako sa sarili. Tapos yung last, inggit, yung pang-apat, o envy. When we feel envy, although syempre hindi natin sasabihin to, yung feeling ay may utang na loob ang Diyos sa akin. Bakit ganyan? May utang na loob ang Diyos sa akin. Bakit yun yung feeling? Kasi pag inggit, halimbawa, may kilala ka na mayaman siya, marami siyang bagay. Hindi mo sinasabi na dapat ibigay niya sa iyo. Kanya naman yan. Pero pag inggit, gusto mo rin kung anong meron siya. Kaya bilang mga Kristiyano, usually ang Diyos ang kuusap natin na, Lord, bakit siya meron? Ako wala. Lord, bakit pwede rin sa akin yan? So yung inggit ay feeling mo God owes you something. Feeling mo may utang na loob ang Diyos sa iyo. Or may utang na loob ang mundo. Kung hindi ka maka-Diyos, ang mundo, it owes you something. Someone owes you something. Hindi yung mismong tao na yan. But God or yung mundo ay may owing sa iyo, may utang na loob sa iyo. So, halimbawa ulit, imagine mo na may kaibigan ka na may successful na businessman, businesswoman, pagka may kaibigan ka na sobrang successful. Wala naman siyang owing sa iyo, pero you want what they have. You want that. Yun yung inggit. Okay. May utang na loob ang Diyos or ang mundo sa iyo. Yan yung feeling mo pag inggit. Now, mga kapatid, ito yung importante. Sa apat na emotion na yan, hanggang sa mapatawad mo o mabayaran ang iyong utang, magkakaroon ka ng problema sa relasyon mo sa taong iyon o sa Diyos. It's the only way to get rid of the problem. Hanggang sa mapatawad mo o mabayaran ang iyong utang, magkakaroon ka ng problema sa relasyon mo sa taong iyon o sa Diyos. At hindi pa rin magiging okay yung puso mo until you do that. Forgive or pay the utang. Yan yung solution. Napapansin niyo po ba, sa tuwing nagkakaproblema ang ating damdamin, gumagawa tayo ng dahilan sa halip na baguhin natin ang ating sarili. We make excuses or we give reasons instead of changing us or changing the person. Halimbawa, kung ang isang tao ay madalas nagagalit, sinasabi natin, ganun lang siya, ganun lang talaga siya, ganyan kasi ang pagkatao niya, that's just his ugali or personality, o ganun din ang tata niya, kaya nagbana siya sa kanya, kaya ganyan na siya. We give reasons na parang to accept na ganyan siya. Nakagalit siya minsan bigla. O maraming masamang bagay ang nangyari sa kanya, kaya ganyan na siya. Ngunit, ang isang taong palaging galit ay maaari ding magbago. Kahit anong nangyari sa kanya, kung bakit siya naging ganyan, maaari ding magbago. Alam niyo mga kapatid, may kilala ako, baka may kilala din kayo, basta may kilala ko na minsan biglang nagagalit. Actually, sa totoo lang, mabait yung tao na yan. Mabait siya. May mga time na maamo, mapagbigay. Sobrang generous siya. Nagulat ako. Sabi ko, ang bait nitong tao na to. Tapos, may mga panahon na biglang nagagalit, na super bigla, na minamura niya ako. Talagang OA na yung galit niya. Baka may kilala kayong ganyan. Actually, sa totoo lang, maraming ganyan. May pwede siyang gawin para mabago, mga kapatid. May pwede siyang gawin para mabago. But, it's not easy. And it takes time. It takes a long time. Huwag natin isipan na imposible magbago yun. But it does take time. And it's not easy. And it takes effort on his part. I'll explain the practical steps o mga gamot sa puso mamaya. And by the way, lahat ng problema at yung apat na emotion, I struggle with them din. May mga time na biglang naggalit ako, biglang naiinggit. So, sa totoo lang, it's easy to point fingers, but we all struggle with these minsan. It's good also to recognize
Kung may isa sa apat na pinaka-struggle mo, where you can focus. Kung nahihirapan po kayo sa isa sa mga emosyong ito, nangangailangan ito ng sapat na panahon para mabago. It won't happen agad-agad. Hindi ka pwedeng magbago ng agad-agad. Minsan, kapag may problema tayo sa pagkakasala, galit, kasakiman, o inggit, nagpa-pray tayo na, Panginoon, baguhin mo ang aking puso. Minsan yun yung prayer ko, Lord, change my heart, fix my heart. Hindi naman mas yung prayer na yan. Pero gusto nating baguhin niya ang ating puso agad-agad, no? Minsan gusto natin ng himala na sana ang Lord na lang bahala to change my heart. Minsan we're not willing to do the work. Minsan kailangan nating aminin na ayaw nating gawin yung mga dapat gawin para mabago ang ating pagkatao o pag-uugali dahil alam nating hindi ito madaling gawin at kailangan nito ng sapat na oras para magbago. Naniniwala ako na minsan gusto ng Panginoon na pagsumikapan mong magbago dahil hindi niya gustong baguhin ang puso ng isang taong ayaw naman talagang magbago. Ulitin ko yan. Naniniwala ko na minsan gusto ng Panginoon na pagsumikapan mong magbago dahil hindi niya gustong baguhin ang puso ng isang taong ayaw naman talagang magbago. We need to be willing to do the work. If we're really willing to change, we won't always just say, God, I'll just wait. Hanggat may himala, I'll just wait for you to change me. If we really want to change our hearts, we need to do the work din. So mga kapatid, ito yung pinaka-importanting part. This is the final part, but the most important part ng mensahe na ito. Ito yung mga practical na steps. Ito yung favorite part ko din sa book na to, the last part. Ito ang 4 na gamot sa puso para labanan ang 4 na kaaway ng puso. So there's 4 things we can do. 4 na gamot sa puso. Unang-una, para makalaya ang iyong puso mula sa pagkakasala o guilt, ipagtapat. Yun yung gamot o yung solution. Ipagtapat. So kung yung problema mo ay pagkakasala, you always feel this guilt. Alam niyo yung kailangan yung gawin. Yung kailangan natin gawin, ipagtapat yung mga mistakes. Confess. I-practice natin to kahit sa maliliit na bagay. Practice mo yung pagsasabi ng sorry. Nagsasorry po ba kayo? Pag may ginagawa, kahit maliit, kahit natapon yung drink mo, yung tubig mo, or maliliit na bagay, you trip someone accidentally, nagsasorry po ba tayo? Kung hindi tayo nagsasorry sa mga maliliit na bagay, paano yung mga malalaki, no? But practice mo to, especially sa mga malalaking bagay. Hindi lang sa Diyos mag-confess, kundi pati na rin sa taong nasaktan mo. Aminin mo na kaya mo at gusto mong magbago, hindi lamang upang mapawi ang iyong pagkakasala. So I hope we can all practice that. Pangalawa, kung yung problema mo ay galit, kung may problema ka sa galit, para maalis ang galit, magpatawad. Yun yung solution, magpatawad. Practice it, again, with big or small things. Practice forgiving. Piliin mong magpatawad. Huwag mo nang hintayin pa yung oras na gusto mo ng magpatawad. Huwag mo nang hintayin pa yung oras na gusto mo ng magpatawad. At syempre, patawarin mo lahat ng naging kasalanan niya sa'yo. Mga kapatid, alam ko hindi to madali. Hindi madali yung pagpapatawad. It's not easy. Pero, many people, akala nila yung forgiveness is an emotion or a feeling. Hindi po. Yung forgiveness is a choice. Kahit ayaw mong gawin, pwedeng gawin. Kahit hindi feeling mo na gusto mong mag-forgive, you can still do it. Piliin mong magpatawad. Of course, it takes time to become okay when you forgive someone. Pero yung action ng forgiveness ay kayang gawin. Mahirap. Pero
let's practice. Piliin mong, it's a choice. Piliin mong magpatawad. Forgive that person. Kasi, if you don't choose to forgive, hindi nawawala yung galit. Laging mananatili sa'yo yung galit na yan sa puso mo. Laging mananatili yan. Kaya yung mga taong na laging nagagalit, there's something they're not forgiving. There's some things in their past that they still can't let go. Kaya madali magalit. But if you can become the type of person that forgives quickly, doesn't mean na makakalimutan mo yung mangyari. But if you can forgive quickly, if you can learn to forgive, practice forgiving people, magugulat ka, mawawala yung galit sa puso mo. Hindi ka na magiging yung taong na mabilis magalit. Like with my daughter, Ali, when she does things, alam nyo, obviously bata lang, yung mga bata, they make mistakes. They spill food, they spill things, they accidentally break things all the time, no? Yung mga gamit nyo, yung mga anak nyo, they sinisira nila, or nasisira, hindi sinasadya. Unang-unang nasa isip ko is it an accident? Siyempre yung unang reaction natin, pag may nangyayari na hindi maganda, is magalit. Lalo siguro, kung lalaki ka, madali lang magalit tayo. But, isipin mo muna, sinadya ba yan? Sinadya ba? Aksidente lang ba? That will also help you to quickly forgive. At kung sinadya, you have to talk to that person, obviously, and work it out. Pero, para sa iyo din, kailangan magpatawad. Hindi ko sinasabi na walang consequences na ibibigay mo to the person that wronged you. But, if you don't forgive them, hindi lang siya yung may problema, pero ikaw na ang may problema. May galit sa puso na hindi mawawala hanggat hindi ka nagpapatawad. Okay. So next, sa kasakiman. Para matanggal ang kasakiman, kung yung problema mo ay kasakiman, magbigay, become generous, try to give. Kahit anong meron ka, all of us can give something. Baka oras, baka talents, sipag, doesn't always have to be pera or bagay. Pero kung yung problema mo ay kasakiman, if you always want and want, you want things, practice giving. Practice giving your time. Practice giving your things. Kahit ayaw mo, all of these actions, all of these solutions ay hindi madali. And usually sa simula ayaw natin gawin. Pero if you practice it, kahit simula sa maliliit na bagay, practice giving your time, practice lending your things, yung maliliit na bagay muna. Kasi hindi madali pag hindi ka sanay. Tanungin mo, unang-una, ito yung first step. Kung yung problema mo ay kasakiman, tanungin mo ang iyong sarili. May mga tao bang mas wala o mas mahirap kaysa sa akin? Tanungin mo yan. May mga tao bang mas wala o mas mahirap kaysa sa iyo? Alam ko yung sagot. Meron. Kahit sino ka, meron. May taong mas wala o mas mahirap kaysa sa iyo. And minsan yung kahirapan ay hindi lang physical or sa pera. Minsan emotionally. Emotionally, someone is depressed. Someone needs help. Pero ikaw medyo okay ka emotionally. So, after you realize na may tao na mas mahirap or mas wala kumpara sa iyo, tanungin mo ang Diyos, anong maaari kong ibigay para makatulong? What can I give? What can I do for them to help them? That's the first step to becoming generous. Huwag mo nang hintayin, baguhin ng Diyos ang puso mo bago ka magbigay. Minsan yun yung temptation natin na I don't feel moved by God to give or to help that person. Siguro tutulungan ko siya when I feel moved by God. Pero minsan, God's waiting for us to move. And then, alam niya na willing tayo. Simulan mong magbigay kahit konti, kahit just a little bit, para alam ng Diyos na gusto mo talagang mabago ang iyong puso. Then God will come and give you strength, I promise. But minsan, kailangan mong ipakita na you're willing. Kahit ayaw mo sa simula, practice giving, practice being generous. And magugulat ka, yung kasakiman na nararamdaman mo,
yung greed na you want to keep everything sa sarili. The more you give, unti-unti, the more na mawawala din yan, yung need to keep everything or to protect all of your things and your time. The more na you give, the more na mababago yung puso mo. Ulitin ko mga kapatid, lahat na to ay struggle sa akin. Hindi ko sinasabi na na-achieve ko yung success dito sa mga emotion na to. So yung mensahe na to ay talagang para sa sarili ko din. Actually, that's part of the reason why I'm sharing this. Kailangan ko rin marinig to. I need to apply this sa buhay ko. And last, pang-apat, yung pagkainggit. Para makaiwas ka sa pagkainggit, alam niyo yung solution? Gustong-gusto ko to. Magdiwang! Celebrate! Magdiwang! Yun yung utos ko sa inyo, magdiwang. Not just when good things happen to you. Pero, tandaan mo to, I'm not saying to celebrate yung mga success mo. Celebrate when good things happen to others. Pag may mga nagagandang nangyayari sa mga kapwa nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga kapitbahay nyo, may maraming relief goods siya, nanalo siya sa loto, nag-graduate siya sa college, magdiwang. Hindi yung mga success nyo. Okay lang yan, matik yan. Pag may success tayo, masaya tayo. Gustong magdiwang. Pero pag may success ang iba, kaya mo bang magdiwang? Ito yung solution para makaiwas ka sa pagkainggit. Lagi mong feeling inggit. Lagi mo ba may feeling na inggit? Naiinggit ka sa mga iba? If you can try to celebrate the success of others, kahit sa mga maliliit na bagay, mawawala din yan, yung feeling ng inggit. Eventually, magiging genuine na natutuwa ka pag successful yung mga iba. Alam ko hindi madali. But that's what we are supposed to be like. We're not supposed to be envious all the time of everyone else. We're not supposed to be envious. It's not a good emotion. Ang pagkainggit ay nagsisimula sa tuwing di natin nakakuha ang ating mga gusto. Pero, para mapagtagumpayan mo ang pagkainggit, ugaliin mong purihin ang iba sa kanilang mga nagawa. Kahit hindi mo naman talaga gusto. So sabihin mo, kahit hindi mo gustong sabihin, congrats bro, good job, yeah, I'm so happy for you, masaya ako para sa'yo. Sa simula, baka hindi mo nafa-feel. Pero eventually, magiging genuine ka na. Ayun yung goal. Eventually, sasabihin mo, congrats bro. Congrats Mars. Sa mga babae, masaya ko para sa'yo. Pero alam nyo, imbes dyan, anong sinasabi natin pag may success yung iba or pag may nakuha na maganda ng iba? Sana all. No? Aminin ko, minsan sinasabi ko or iniisip ko, sana all. No? Alam mo, pag sinasabi natin sana all, hindi ko sinasabi na it's a bad thing to say. But minsan, may kasamang inggit, no? Pag sinasabi natin, sana all, imbes na masaya ako para sa'yo, parang may inggit eh. Pero yung prayer ko is eventually, hindi mo kailangan sabihin na sana all. Pero sasabihin nyo lang, good job, masaya ako para sa'yo. Natutuwa ako. Kahit hindi nangyari sa akin, pero masaya ako para sa'yo. Natutuwa ang Diyos when we can be happy for other people at hindi laging inggit. Kasi alam nyo, although madali lang sabihin sana all, and sinasabi ko minsan, sana all, pero mabigat din yan sa puso mo pag lagi kang naiinggit. At tiwala ka sa akin, masarap ang feeling, masarap ang freedom na malaya ka pag hindi ka na naiinggit. And you don't have to wait until you have many things para mawala. Hindi mawawala yung feeling ng inggit kahit yumaman ka. Hindi mawawala pag galing sa puso yung inggit. Even yung mga mayayaman, alam nyo ba, naiinggit sa mga iba. May mansion ako, marami kong kotse, pero siya, meron ganyan, wala kong ganyan. Never ending yung inggit na yan until you're able to celebrate other people's successes. Once you learn na magdiwang sa mga iba, to celebrate their successes, celebrate their victories, hindi mawawala yung inggit. So practice nyo yan. Be happy for other people. Hindi madali, hindi matik.
Yung automatic response natin is sana all, pero learn to change your response to good for you. Congrats. And eventually, I promise, magbabago din yung puso mo. So mga kapatid, gawin itong regular. Ipagtapat, magpatawad, magbigay, at magdiwang sa mga success ng mga iba. Tulad ng ehersisyo ng iyong mga kalamnan or mga muscles. Practice doing these things and mababago yung puso mo. Practice yung 4 na yan. Ipagtapat, magpatawad, magbigay, magdiwang. And your heart will change. Panalangin para sa Diyos ng mga kaugalian. Ayusin mo ang iyong mga pagkakautang sa iyong sarili, sa iba, at sa Diyos. Diba, as I said, with those 4 emotions, it means may utang. Someone owes something, baka apology, baka bagay. But until you either forgive or pay the utang, your heart won't change. Ayusin mo ang iyong mga pagkakautang sa iyong sarili, sa iba, at sa Diyos. Yan ang ginawa niya sa atin. Alam niyo yan? Si Kristo ang nagbayad ng ating mga pagkakautang. At kinalimutan na ng Diyos ang lahat ng ating pagkakautang upang bigyan tayo ng isang bagong puso. God forgave all of our debts. He forgave all of our mistakes. He forgave it all. Kaya, nawala din yung galit ng Diyos for our mistakes, for our sins. Salamat sa Diyos na wala na siyang galit dahil sa mga kasalanan natin. He forgave all of them. Mga kapatid, He canceled the debt. And we need to do that for others. We need to cancel their debts. We need to end our debts. We need to pay ours. And we need to forgive. We need to apologize. These are the things that we need to do. We need to celebrate others if we want our hearts to change. Alagaan natin ang ating puso. If there's one sentence, one reminder that I want to give you today, it's alagaan natin ang ating puso. Because everything, all of our actions and our emotions flow from that. Sabi po sa Ezekiel chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Akin aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Tayo po ay manalangin. Panginoon, thank you so much for the lessons that you teach us through your word, Lord. Salamat po sa mga verse na to. Lord, thank you that you've given us a heart and you want us to have a heart of flesh, not of stone. Hindi yung pusong bato, Lord. But you want us to have a heart that cares for others, Lord. Gusto niyo po na matanggal lahat ng galit, inggit, all of those emotions that can change our personality for the worst, Lord. Lord, we ask you to change our hearts, but God, also give us the strength and the wisdom to be able to change our hearts ourselves, Lord. Kasi alam po namin na if we want to change, we need to practice doing those things, being generous, being forgiving, being kind, celebrating others, and not just being envious or jealous, Lord. Teach us to practice those things so that our hearts can change, Lord. Salamat po, Lord. Thank you for your forgiveness, Lord. Thank you for what Christ did on the cross, Lord, for forgiving all of our debts, Lord. May we learn to be so forgiving and so graceful with others, Lord. God, thank you for this message na galing sa iyo, Lord. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.